Dahil wala po ngayon si Narj Leyteño, so ako muna magte-take over ng kanya vlog. Ako po si Mrs. Narj Leyteño. Ito po ang Bisita Iglesia 2024. Hello everyone. Nandito po tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. At magbibisita iglesia tayo. Ang first destination po natin ay Saint Padre Pio at sa kanyang shrine. So, meron pa po tayong 6 more to go na simbahan. Ano na lang tao? Relic of the Holy Cross. Dito po daw makikita yung isa sa mga napakahalagang simbolo ng pananampalataya ng tao. Relic of the Holy Cross. Holy Cross. The Relic of the Holy Cross. Ito si Padre Pio. Ito pa yung mga stations of the cross. Saint Padre Pio Continent. Yan yung mga tao bumupunta rito. Ayan. Nag-wish sila. Bakit napakalan natin? Kailangan mo lang daw. Hindi naman mababasa. Our next church ay anong simbahan to? Simbahan ng Tanawan, Batangas. Ito yung entrance niya.
Ito na yung pangatlong simbahan na napuntahan namin. Nuestra Señora de la Soledad Parish. Yung mga kabataan na yan, nagpa-practice yan. Na-practice nila yung gagawin nila para sa misa. Lalo na sa pagkabuhay sa Sunday. Kasi nagpa-practice. Pag-practice. Pang-apat namin na simbahan. Ito ang Lipa Cathedral. Daming tao. Lipa Cathedral. Ang ganda ng kanyang scene. Parang Manila Cathedral din. Ito na yung aming pang fourth na church today. Parang merong procession mamaya. Ayan. Lahat yan meron. Ganyang palibot ng simbahan. Ayun, doon pa. Yan. May mga karo. So, iba't ibang ano yan. May Jesus Falls for the second time. Mga ano siya. Yung 12, ano din. 12 station. Nasa karo. Our fifth church is Mount Carmel. Yan, ito po yung Mount Carmel. Malapit lang po ito sa Lipa Cathedral. Dito lang dito sa Lipa. Ay, saan na sila? Ito na po yung Mount Carmel. Alam mong si Mount Carmel siya kasi ang kulay ng kanyang ay blue. Yan kasi yung tag color niya. Kahit saan nga pumunta may kulay blue. Kukunti yung mga tao. Pang-pitong simbahan. Pang-limang simbahan na namin to. Oh, ito na po yung si Jesus at si Maria. Tayo mga madamgay, pang-anim na simbahan. kapag nagkasakitan, lagi maghanap ng padrino. Kapag may atraso, hanap ng padrino. Bakit natin gagamitin si Maria bilang padrino? Para mapalapit tayo kay Jesus. Sapagkat yan ang sinabi niya na binilang kay Juan, narito ang iyong ina. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng sakit, lumapit tayo kay Maria. Lumapit tayo kay Jesus. Meron pa akong kaibigan, naging Christina. May misa ngayon. Alauna. Yun po ang anak niya. Yun po ang pangalan niyang anak na diagnose ng leukemia. Nung ma-diagnose ng leukemia yung anak niya, ang ginawa ng kanyang magaling na asawa, sumakabilang bahay. Natapos sa responsibilidad, kumanap ng bagong sakit sa ulo. Yung isang kulinan sa sakit na eh, papakalawa. Hindi ko na. So, ano nangyari? Sa mga ginagawa ng asawa niya, yung anak niya, nakapagod sa hospital, nagayahan sa kanya. Yung tatlong anak niya, kaliitan pa. Ako na nang iniwan sa sakit sa ulo niya. Sa gitna ng naranasan ng kaibigan dito, sa
Ito na yung pinakahuling simbahan na aming papasukin. Ang Most Holy Rosary Parish ng Padre Garcia, Batangas. Last church, ikapitong simbahan. Magpa-practice po sila. Para sa pagpasok ni Cristo. Dito po yan sa Most Holy Rosary Parish Church sa may Padre Garcia, Batangas City. Part pa rin po ito ng Diocese of Lipa. Nagpa-practice po yung mga sakristan, tsaka yung mga kasama sa gaganapin na sinakulo o yung maging pagkabuhay ni Kristo.